Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Para po sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito ang mga balita sa oras na ito. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Bantay Panahon. Ayon po sa Pag-asa, umiiral pa rin ang Northeast Monsoon ito pong amihan sa Northern at Central Luzon. Samantala, shoreline pong nakakaapekto sa Southern Luzon at Easterly Sur naman ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi po ng bansa. Bantay Panahon. Ang Western Visayas, Occidental Mindoro at Palawan kabilang po ang Kalayaan Islands ay makakaranas ng maulap na papawiri na may kalat-kalat po na magapagulan, pagkulog at pagkidlat dahil ho sa shoreline. Ang natitirang bahagi po ng Visayas ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog dahil ho sa easterlies. Ang buong Visayas, Palawan, kabilang po ang Kalayaan Islands at Occidental Mindoro ay makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang hangin mula ho sa silangan hanggang hilagang silangan na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Bantay Panahon. Tuloy-tuloy ho tayo sa atin pong mga balita. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Puntahan po natin ang balita mula kay Super June Vicer Bantaculo. Mahigit sa 160,000 pasahero na ito lang bumiyahe palabas at papasok ng Palawan simula ho sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Pasok! Aabot sa mahigit 160,000 na mga pasahero ang namonitor ng Philippine Coast Guard na lumabas at pumasok sa lalawigan ng Palawan para sa Pasko at pagsalubong sa Bagong Taon simula December 20, 2025. Batay sa uplan biyaheng Ayos Pasko ng Coast Guard District Palawan, tinatayang nasa 168,424 ang mga biyahero kung saan nasa 94,705 ang bumiyahe palabas ng Palawan habang nasa 73,790 naman ang mga inbound passengers. Aabot sa 7,850 ang mga sasakyang pandagat na dumaan sa inspeksyon ng Philippine Coast Guard. Patuloy namang pinapatupad ng PCG ang mahigpit na pagbabawal sa overloading na kadalasang dahilan ng aksidente sa karagatan. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Maraming salamat, Super June Vicer Bantaculo. So mas marami ang may gusto sa labas ng Palawan magpasko at magbagong taon. Para sa mga umuwi at pumasok ng Palawan, 93 versus 73. Marami-rami yung nagpasko at bagong taon sa labas ng lalawigan. Samantala, sa atin ho namang pagbabalita, isa pong ang patay sa banggaan ng motorsiklo sa Barangay Santa Cruz. Dito po sa Puerto Princesa, ilang minuto lamang ang pagpasok po ng bagong taon. Dead on the spot ang isa hong motorista habang sugatan ng 2 individual matapos na magbanggaan sa kahabaan ng North National Highway sa lungsod po ng Puerto Princesa pasado pong alas 12:30 ng gabi po o madaling araw po ng Enero 2025 o 2026. Kinilala po ang nasawi na si alias Dodoy, 19 anyos, na residente po ng nasabing barangay. Ay po sa kaanak ng biktima habang binabaybay po dito. Ang lugar ay nawalan umano ito ng kontrol sa pagbabaneho dahilan upang mabangga ang kasalubong ng motorsiklo na sinasakyan ng 2 individual. Sa lakas ng salpukan, tumila po ng baga ito at dahil sa tindi ng pisalang tinamo. Sa ulo ng biktima, agad umano itong binawian ng buhay habang sa kasalukuyan na sa maayos pong kalagayan
ang baga nakabanggaan po nito. Samantala sa panayam po kay punong barangay Jerry Samosa ng Salvacion, kaugnay po sa aksidenteng naganap sa kanila pong barangay. Salvacion po pala ito. Pagsapit po ng bagong taon, anya ang nangyari umano ay dahil sa bilis ng takbo ng isang motorsiklo ay nawalan ito ng kontrol sa pagmamaneho at nabangga. Hindi ho ang kasalubong, kundi ang sinusundang motorsiklo. Ay, sir, mga bandang alas 2:05, ganyan. Hindi naman siya, sir, hindi naman siya banggaan. Kumbaga, sinusundan niya yung isang motor. Okay. Tapos siya ay sobrang bilis talaga, kaya siguro hindi niya na nakontrol yung manibela. So, Opo. sumalpot siya doon sa sinusundan. Oho. So, galing siya sa likod, sobrang bilis, hindi niya naiwasan na natumbok niya yung isa sa unahan, isang motorsiklo sa unahan. Kap. Ganun nga, sir. Oo. So, magkakilala ba ito? Magtropa o isang lang ang pinanggalingan? Kapitan, base po sa inyong investigasyon. Hindi naman, sir, magkatropa, pero magkakilala. Ang inyo pong narinig at tinig po yan ni Kapitan Jerry Samosa ng Barangay Salvacion. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Kung saan tila nakainom umano ito at walang kakahabulan pero halos napakabilis ng takbo, kung saan dead on the spot dahil ho sa tinabong pinsala sa ulo. Sabi nung mga kaibigan, parang nakainom lang siya. Okay. Hindi naman sobrang lasing talaga. Hindi naman nagkakarera, wala namang kahabulan, sir. Wala siyang kahabulan, sir, pero yung takbo niya ay talagang halos karera na rin talaga yung kanyang sistema ng pagpapatakbo. In the spot talaga, sir, pagdating namin wala ng buhay, wala ng pulso, Oo. tapos basag yung bungo niya sa likod. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Tinig pa rin po yan ni Kapitan Jerry Samosa ng Barangay Salvacion. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Nasa maayos naman umano ang nabunggo nito na mag-ina na isang babae at kasama po ang anak niyang lalaki. Pawang baga residente ng Barangay Santa Cruz. Ngunit ang nasawi, ang pamilya ng nasawi ay rehistrado sa Barangay Salvacion. Kagabi nakausap pa rin namin tsaka ng PNP Makaraskas. May conscious naman siya, hindi naman siya hindi ko lang alam ngayon, sir, kung nakauwi na sa Santa Cruz. Okay. Puro mga taga Santa Cruz ito, sir. O yung pamilya nung namatay, rehistrado ng Salvacion. Okay. Tapos yung bahay nila sakop ng Santa Cruz. Okay. Oho. Tapos yung kabila, yung isa, taga Santa Cruz din mismo. Santa Cruz talaga mismo. Okay. Oho. Para yung tagi-isang sakay lang, yung ng motorsiklo. Kap, wala namang... Yung kanyang nabangga, babae, tapos yung kanyang anak yung nag-drive. Tinig po yan ni Kapitan Jerry Samosa ng Barangay Salvacion. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Sir Nick Namuco Crisostomo. Magandang umaga, Super Wilmar. Happy New Year. God bless, watching from Barangay Hulo, Rojas, Palawan. Magandang umaga po, Sir Dick, at sa mga taga Barangay Hulo. Diyan ho sa bayan po ng Rojas. Salamat. Ma'am Sylvia Escoben Espada. Good morning, Super Wilmar. Happy New Year. Happy New Year po, Ma'am Sylvia. Samantala, mabuti na lamang umano ay hindi matindi ang pinsalang tinamo ng mag-ina, ngunit ang nasawing motorista ay matindi ho ang tinamong pinsala. Buti nga, sir, yun lang yung yung itong nabangga niya, wala naman. Basta hindi naman siya talagang fatal na may tama. Pero itong
namatay, yun yung napuruhan. Naka-helmet po or walang helmet? Wala, sir. Ayun Wala, lang. sir. Yun ang problema. Ano? Oo. Yun talaga, sir. Oo, kaya siguro humampas yung pagbagsak, humampas yung ulo sa semento, Kapitan. Oo, kagabi, sir, nung sinukat namin yung pinagmulan ng bangga, pagbangga niya sa likod, Opo. siguro nasa mga 55 meters yung tinalbugan ng motor. Sinukat namin kagabi, nasa 55 meters. Tapos hiwalay sila ng motorsiklo, ganon. Magkahiwalay, sir. Ang inyong narinig ay magkakasunod-sunod pong tinigan ni Punong Barangay Jerry Samosa ng Barangay Salvacion dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Si Ma'am Nieves Bara ay nakikinig din at nanunood. Good morning daw po. Good morning po, Ma'am Nieves. Si Cadalfin Anescal, good morning, Super Wilmar. Buti tumila na po yung ulan dito sa Milagrosa. Mabuti po dyan sa inyo tumila na, Cadalfin. Dito po sa amin ay pumapatak-patak pa. Kasi dito sa aking nakikita sa aming monitor sa labas. Medyo malakas pa, Lin, no? Malakas pa yung buhos ng ulan dito sa may San Manuel area. Samantala, Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. sa iba pa po natin mga balita, puntaan po naman natin, ito, aksidente rin po ito. No, vehicular accident, isa ho namang patay sa banggaan po ng dalawang motorsiklo. Ito po naman ang ganap sa Aburlan, Palawan. Super Radio Police Report. Alamin ho natin ang detalye po ng balitang yan mula kay Super Kenneth Calumres. Super Kenneth, pasok! Patay ang isang motorista matapos magkabanggaan ng dalawang motorsiklo sa kabaan ng Barangay Iraan, Aburlan, Palawan. Kinalala ito sa alias na Natoy, 32 anyos, residente ng naturang munisipyo. Habang ang kabanggaan naman ito ay isang alias Dennis, 23 anyos, residente naman ng Barangay San Jose sa lungsod ng Puerto Princesa. Base sa investigasyon ng pulisya, magkasalungat ang direksyon ng dalawang motorsiklo nang mangyari ang insidente. Pagdating sa lugar, napunta mo sa linya ni alias Dennis ang motorsiklong minamaneho ni alias Natoy na naging sanhi ng banggaan. Dinala naman ang mga ito sa pagamutan, ngunit dineklarang dead on arrival sa Aburlan Medical Hospital si alias Natoy dahil sa matinding pinsalang tinamo nito sa kanyang ulo. Ako si Kenneth Calumres ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Maraming salamat, Super Kenneth Calumres. Kaya ingat-ingat po tayo. No? Sunod-sunod po yung pong mga aksidente. Ito nga ho, patay ang isang motorista matapos pong magbanggaan ng dalawang motorsiklo sa kahabaan ng National Highway, Barangay Iraan, Aburlan, Palawan. Bandang alas 4:30 po ng January 1, 2026. Kinilala pong nasawinan si alias Natoy, 32 anyos, isa hong helper at residente po ng Barangay Malatgao sa bayan po ng Nara, Palawan. Ang nabanggang motorista naman ay kinilala pong si alias Dennis, 23 anyos, residente po naman ng Barangay San Jose, Puerto Princesa City, na may isa hong angkas. Ayon ho sa investigasyon ng pulisya, magkasalungat ang direksyon ng dalawang motorsiklo na mangyari ang insidente. Pagdating po sa lugar, napunta umano sa linya ni alias Dennis ang motorsiklong binamaneho ni alias Natoy na naging sanhiho ng banggaan. Dinala pa po ang mga biktima sa pagamutan, subalit idineklara pong dead on arrival sa Aburlan Medicare Hospital si alias Natoy dahil ho sa matinding pinsalang tinamo po nito sa ulo.